Morning mga pangit, maayong buntag, kape na naman tayo guys. Nandito na naman ako. Guys, ito lang, tuwing umaga magla-live po ako para malalaman niyo kung anong ginagawa ko araw-araw tuwing umaga, okay? Ngayon guys, kape muna tayo at kasama Hansel. Ayoko yung matamis. Gusto ko yung biscuit na maalat-alat. O, diba? Yan guys, inom po tayo. Sa lahat po ng mga hindi pa ako nakilala. Guys, paki-subscribe po. Rosabel TV, Bisaya Girl sa YouTube ko po. Sana comment, like, and subscribe po. Para matulungan niyo po ako. Ako po, bago lang po ako mag-mini vlog po. Nagtatry lang po ako kung kaya ko ba mag-vlog. Sabi nga nila, kung gustuhin mo, gagawin mo. Kung ayaw naman, maraming dahilan. O, di ba? Okay, ito guys, magtimpa po ako ng coffee ko. Wala po akong Vita Plus na kape. Naubusan ako. Ngayon po, kopi ko. Try ako. Inom po tayo. Araw-araw ko po tuwing umaga, nag-inom talaga ako ng kape. Gabi pa lang, nagpakulo na ako ng tubig. Yan po ang ko, routine. At ako lang po dito sa bahay. Ako lang po dito sa bahay. Chika-chika na po tayo, ha, guys. Chika-chika. Bakit naisipan ko mag-mini vlog? Nakikita ko po sa TikTok, sa YouTube, pwede pala magbablog. May kita ba sila? Sa akin kasi, hindi mo na iniisip ko yung kita. Ang iniisip ko yung paano gagawin ang content. Sabi nga nila, mahirap daw magawa ng content. Kaya naitatry ko ngayon kung ano talaga, kung pasok ba sa masa ang ginagawa ko. O maraming magbabas, okay lang. Kasi para naman sa akin yan, kung ibabas nila ako. Diba? Okay. Madandal po ako, ha. Okay guys, mag-inom muna tayo ng kape. At higit sa lahat, gusto ko mag-vlog. Kaya lang hindi ko po alam kung paano mag-i-edit, paano gagawin, paano mag-start, nanonood lang po ako sa mga vlogger, ng mga nagko-content. Sabi ko sa isip ko, kaya ko ba gawin? Hindi ba ako tapos sa pag-aaral? Nakikita ko din sa TikTok or sa YouTube, mayroon palang hindi sila tapos. Nakaya nila gumawa ng mini vlog. O diba? Itatry ko. Kaya susubukan ko guys na maka-create ng ganitong video or mini vlog. Mini vlog lang po. Na kwento, ikikwento ko po yung ko. Dati, ako taga Mindanao po ako, Bisaya po. Walang pangarap sa buhay. Kwento lang tayo dito sa mini vlog ko ngayong umaga. Dati, mahirap na po kami. Anim kami magkakapatid. 3 babae, 3 lalaki. Pangalawa po ako sa panganay. Yung nag-aaral, lumalaki, sabi ko, balang araw, magtatrabaho ako. Yun nga, nag-asawa. Sabi nga ng tatay ko, kung hindi nag-asawa, hindi na mamasukan ng katulong. Wala naman pong masamang maging katulong. Kasi ako, wala akong alam sa bahay, gawaing bahay. Wala akong alam sa gawaing bahay. Doon po ako natututo doon sa pumasok ako ng kasambahay. Lahat nalalaman ko na. 'Di ba? 'Yun ang experience. Pagdating sa bahay, pag-utusan ng nanay, mamaya na, puro mamaya. Ang sino ang gumagawa na lang? Nanay. No, ganon. Kaya
yung i-shortcut lang natin, yung nag-asawa ako, doon ako nakapaano, na-realize na mahirap pala maaga mag-asawa. Kasi doon ko pinasukan yung isang kasambahay. Nag-start po ako ng isang kasambahay sa Quezon, sa Quirino, sa Talipapa. O, di ba? Sa Talipapa. Quezon City din yun. Mindanao po ako nakatira. Lumuwas lang po ako sa Maynila. First time ko lang po nagpunta ako dito is 2000. 2000 po ako nagpunta dito sa Maynila. Namasukan. Iniwanan ko po yung anak ko. Para lang po namasukan na kasambahay. Yes po. Yun, yung start ko na namasukan sa Talipapa, sa Quezon City. Then, sa pangalawa kong napasukan is dito sa Arpapa. Sa Arpapa, ano yun yung Arpapa? Doon po sa Caloocan din yun. Caloocan din yun. Doon po ako na 1 year. Ang tagal ako doon, 1 year. Kaya lang, bugbog sarado ka doon. Doon ko po na-realize na mahirap pala maging kasambahay. Natututo ka. Marami kang natutunan doon. Naalala ko pa nga yung first time ko po na namasukan doon sa Caloocan. Yung mayroong naghahanap, sino nakalilit ito? Mayroong pinahanap na sa amo na sinturon. Meron nakalilit dyan, mag-comment kung sino nakalilit. Meron naghahanap, pinahanap sa'yo na sinturon. Syempre, galing sa probinsya na hindi alam kung anong ibig sabihin ng sinturon. Yung pala, nakakatawa, no? Pag iniisip mo o naisip mo. Ang sinturon pala, sa Tagalog sinturon. Sa Bisaya pala is bakos. Bakos. Iba yung bakos sa ibang mag-comment kayo guys. Yung sinturon pala, sa Bisaya is bakos. Sabi ko sa amo ko, hindi ko po nakikita yung sinturon. Sabi ng amo ko, nasa likod ng pintuan. Nasa likod ng pintuan, wala nga. Yung pala, bakos pala, yung ibig sabihin ng sinturon. O, diba? Nakakatawa talaga isipin nga, bagong salta ka lang sa Maynila, hindi mo alam yung Tagalog, ng mga kasi magkaiba po yung meaning sa Tagalog sa Bisaya po, yung mga sinasabi nila. Yun yung experience ko dito na, ganito pala kapag hindi ka tapos sa pag-aaral. Then, mahina yung loob ko, pag pinapagalitan ako sa amo, iyak lang. Then, at sa Tagalan, umuwi ako, sabi ko, hindi to pwede. Lumuwas ako. Lumuwas kami buong pamilya sa Maynila. Kaya, dito kami naniran sa Quezon City. Tagal kami dyan. Tapos, hindi pa rin ako nasayahan sa sarili ko. Ganito lang talaga ang buhay namin. Lumakas ang loob ko. Nag-apply po ako papuntang Malaysia. Maging OFW. Kasi nakikita ko din dito sa amin na galing sa abroad, maganda yung buhay. Masaya, pagdating, maraming mga pasalubong, maraming kung saan nila sila makarating. Sabi ko, mag-try po ako mag-OFW. Nag-apply ako, sinasamahan ako, ayun, nakapasa. Akala mo maganda yung abroad bilang OFW, hindi pala. Hindi, guys. Sa salitang OFW, sasabihin lang nila na masaya. Hindi sila nahirapan, puro sila okay. Guys, sa totoo lang guys, mahirap maging OFW. Kung kasambahay. Kung sa mga store, okay lang yon. Kapag kasambahay guys,
pag nakahawak ka na, nakakuha ka ng employer na masama, or mabait naman ng employer, yung mga nanay ng employer mo masama, grabe, magsisisi ka talaga. Grabe yung sacrifice ko doon sa abroad sa Malaysia. Dapat 2 years ang kontrata ko, naging 1 years lang guys. Bakit? Hindi ko kaya ang pagkain, hindi ko kaya yung ginagawa sa nanay ng employer ko. Nananakit eh. Ako kasi, sumasagot ako basta tama ako. Ayaw nilang sumasagot. Eh, bakit hindi mo kasi hindi po ako pwede lumabas. Pag umalis sila, out of town sila, nakalak po ang bahay. Nakalak, nandun po yung passport ko sa kanila, kinuha. Grabe guys, grabe yung sacrifice ko doon. Yung nanay na yun, ang kontrata mo doon is isang bahay lang. Pagdating mo doon sa Malaysia, 2. Kung di ba, hindi na sunod yung kontrata. Doon ko po nahirapan. Hindi ko nahirapan sa trabaho kasi sanay ako. Kasi doon pa lang sa Maynila. Sa Malaysia guys, grabe. Kahit itulog na lang o minuto, kakainin pa nila. Walang awa. Walang awa sila na walang awa sila mag-alaga ng empleyado, katulong. Pasalamat kayo kung nakatagpo kayo ng mabait na amo, na parang tinuring kayo na pamilya. Doon guys, grabe. Pumunta ako sa Malaysia, 32 ang baywang ko. Pag uwi, 23. O, diba? Sino nakarinig dyan? Kaya kong trabaho. Hindi ko aatrasin yan. Ang hindi ko kaya yung maltrato, yung pagkain. Yung pagkain guys, tuwing umaga, puro manok, tapos kanin, puro manok. Halimbawa, pagkain ko, almusal, tinapay. Tanghalian lang po ako magkakain ng kanin. Yun. Tuwing tanghali po, puro manok ang ulam. Yung hindi ko na kaya din yung tinapay na gardenia. Oy, gardenia. Ang gardenia po, yun ang iba-iba lang mga flavor. Halimbawa, ang gardenia, dapat yung tinapay mo, hanggang 3 days yan. Hanggang 3 days yan. Hindi yung mahaba na gardenia ha. Yung kunti lang. Ilang peraso lang yun. Dapat paabutin mo yun ng 3 days. 3 days yun. Dapat paabutin mo ng 3 days. Ilang peraso lang yun. Yung half yata yun. Ilan lang yun. Kung 3 days. Almusal mo. Merienda. Alam di ka kakain ng merienda. Walang merienda doon. Yun lang yung pagkain mo na almusal ng tinapay na yun. Pag makakain ka ng tanghalian, yung binibigay sa kanila na binibili sa labas. Manok. Manok siya na may isang isang pirasong manok at saka isang pirasong papaya. Yan lang po ang ulam ko. Tapos ang dami mong trabaho. Kaya ba yan sa katawan? Kataba ka ba doon? Hindi. Yun po ang naranasan ko noon na bilang OFW doon sa Malaysia. Yung employer ko, yung umpisa, mabait sila. Yung nagkasakit ako, pumayat ako, nahihilo ako, yung pala yung may vertigo na ako. Yung taba ko, pumayat ako, naging 23. Nahihilo. Ito lang guys. Sino nakarinig dito na kahit kape, sabon, na kailangan mo, or deodorant, sabon, mayroon kang pambili, deduction sa'yo. Nandito lahat yung mga resibo. Akala ko libre. Akala ko free. Tapos nagagalit pa sila kung magpapamili ako ng kape. Hindi naman sa kanila. Deduction naman sa akin. I-need ko yun may kape. Need ko kape. Anong ginagawa ko guys? Nako, sino dito? Kumukuha po ako ng kape nila kung hindi ako binibilihan nila.
Binabayaran ko naman, ayaw magbili. Di ba guys? Sa Malaysia yun nangyari guys. Hindi ko tinapos ng 2 years. Binayaran ko ang 1 taon. Yung sahod ko ng 1 year. Ma'am, bakit nakaipon ka? Kasi po, bakit nakaipon ako? Kahit papano. Hindi po ako nagbibigay ng malaki sa Pilipinas. Ang ginawa ko po, pag sahod ko, ito po, tips ng mga OFW para makauwi kayo na may pera. Ito tips ko po. Wala po akong day off. Bawal po ako magsimba, bawal po ako lumabas. Magkalabas lang magtapon ng basura. Ang ginawa ko sa sahod ko sila ang nagsisend. Wala sa akin. Wala kang mahawakan na pera, kahit piso. Kahit ano yung ringgit na yon, wala. At saka mo mahawakan pag uwi mo na. Ito guys. Ito lang. Yung paano magpadala na sa Pilipinas, halimbawa, ang sahod ko 18 ringgit. Unang sahod ko, nagbibigay po ako 1,000. May natitira sa akin na 8 ringgit. Yung 1,000 na yun, depende sa palitan sa Pilipinas. Maaabot yan. Maabot yan 10,000. Pag malaki ang palitan, 10,000. Pagkasunod na buwan, hindi na po 1,000 ringgit ang ipapadala ko. 500 ringgit na lang. May natitira sa akin. Ganun po ako. Kaya nakakaipon ako. At nabayaran ko po yung 1 year na tax doon sa Malaysia. Kinalpasan po nila. Dapat malaki ang madala ko. Magkano lang ang nadala ko sa Pilipinas na uwi ko. Yung pinasend ko bago ako umuwi, pinasend sa Western Union, pangalan ko, para ma-withdraw ko na. Sinisend nila sa akin sa 65,000 na yun na natanggap ko doon, nakuha ko. Tapos iba pa yung hawak, pinapanit ko doon sa airport. Maganda yung employer ko doon kasi kahit masungit, kaya ko kaya lang yung nanay niya nananakit, yun ang hindi ko kaya. Kahit para aalis na ako, binayaran pa ako. Halimbawa, ang flight ko is Sabado. Lunes pa lang hanggang Friday, binayaran niya ako. Yun yung dala ko na pocket money. Wala silang nabigay ng pocket money sa akin. Pinagtrabahoan ko po yun 1 week. Doon ko pinalit. Ano lang ang nabili ko guys, pag uwi ko? Yung chocolate lang po doon sa airport na ako nagbumili. Kasi wala silang Kasi hindi na ako tapos sa kontrata. Kaya lang, binayaran ko. Lahat ng mura, kahit bata, 5 years old, 6 years old, sinasabihan ka na ano yung sabi nila na ang pangit. Ang pangit yung mura din yun. Oo, mura din yun. Pangit Pangit yung Kaya lang, pag Chinese sila, bihira lang Chinese na amo na mabait. Naawa lang po guys, naawa sa akin yung Indian na teacher. Ako lang daw nagtagal sa kanila. Na katulong o kasambahay na nagtyaga sa kanila. Kasi ang iba nag-run away. Pagpasok pa lang hindi nila kaya, nag-run away, iniwan ang Ako po hindi. Tinaga ko talaga. Kasi para sa pamilya. Kasi pagkahirap kaya ko Ang ayaw ko lang yung sasaktan ka. Hindi alam ng pamilya ko. At saka ako nagsabi yung tumagal na ako dito sa Pilipinas, umuwi ako. Pumayat ako, magpandoktor ako, akin ang bayad, hindi sa kanila. Deduction po. Magkasakit ako. Akala ko, ang sasakit sa kanila lahat. Pagkain, mga Tapos yung nagbili sila ng short pan, kinuha pa nila guys. Kinuha nila. Oo, yung Chinese. Grabe yung Chinese na yun na empleyado na yun. Kinuha nila yung short pan na yun na binili nila. Akala mo bili, hindi pala. Bakit ganon ang mga Most lang depende sa yung Chinese na napuntahan ko lang.
Grabe yun. Grabe yung sacrifice ko noon. Mabait naman ako sa kanila. Hindi naman ako nagmumura. Pag sila nagsasalita, alam ko, minumura nila ako. Ay, hindi ko maintindihan eh. Ayaw ko matuto. Yung kaya lang, doon sa diary ko, doon ko sila minura. Doon sa diary ko, kinuha nila din. Pabasa daw nila sa mga Bisaya na ano. Kinuha nila yun. Mabait yung ano, amo kong lalaki. Kailan tahimik lang. Under siya sa babae. Engineer yun. Engineer yun na ano, amo kong lalaki. Gwapo pa naman yun. Yun lang, mabait din yun. Tapos yung mga may kasambahay din na darating doon sa amin, ayaw ipakausap sa akin. Bawal daw. Bawal na mag-chocho-chocho. Mahigpit yung ano, Chinese. Ayaw nila. Kasi ang katulong ng kamag-anak nila is Bisaya. Ayaw nila magkausap kami. Meron ding ano, meron ding kaibigan kong Indonesia. Tinulungan ako. Siya lang din ang nag-ano sa akin. Indonesia at saka India. Teacher yun, kaibigan ko noon. Sila naawa sa akin. Na why not daw living? Ano na daw ako, uwi na daw ako sa Philippines. Go home na daw sa Philippines kasi yung katawan ko payat na. Kasi kahit konti naman marunong mag-English yung India na teacher. Grabe guys. Akala ko mag-asawa na ko yung India doon. Ano ako. Kasi kapitbahay ng ano ko doon. Tapos yan, naalala ko para yun sinabi sa bata na 5 years old, stupid. Kasi ang tawag doon sa ano nila, katulong nila is aka. Aka. Yan. Stupid. Ganon. Sabi ko, ikaw talaga, ay, nagsasalita ako ng Tagalog. Grabe. Grabe sila magsasalita sila. Lahat ng mga mora na abot mo. Guys, dito sa papa ko, hindi na ako minura sa papa ko eh. Kahit may na ako, pamilya ko, kahit minsan hindi po ako minura, napalo ako. Yung mura po, bawal po sa amin yun. Hindi po kami minumura sa magulang namin. Pagpalo, yun, kung may kasalanan ka, pinapalo ka. Yun. Yun lang guys, yun yung kwento ko doon maging OFW, simula sa Pilipinas, nagkatulong. So, gisocial lang po doon sa abroad, OFW. Guys, huwag kayo maniniwala na ang OFW, okay lang. Masaya sila. Nakikita nyo, nagpo-post sila na ganon. Sa loob-loob po, nahihirapan na po yan sila. Mahirap guys maging OFW. Naranasan ko na yan guys. Kahit 1 year po ako doon. Mahirap maging OFW. Tapos yung mga kapamilya mo or kamag-anak mo mahilig manghiram. Akala mo pinupulot lang ang pera doon. Pinaghirapan guys. Dugot pawis po ang doon, kalaban doon. At ang kagandahan lang guys, hindi po ako na homesick. Never po ako na homesick. Pagpunta sa abroad. Ang iba nababaliw kasi sa homesick. Ako hindi. Kaya ko na malayo ako para lang sa pamilya ko. Kaya lang, hindi ko kaya yung mananakit ang nanay ng employer ko. Grabe sila. Grabe mananakit pag mali ka. Siyempre, magkaiba yung nila, meaning sa Bisaya. Diba? Yun nga, grabe. Pero hindi ko kaya. Kaya lang, may anak siya na tumulong din sa akin na yung sinaktan ako, humarang talaga siya na wag ganun. Mabait sila. Kaya lang pala utos talaga sila. Kahit hindi ka patapos utos. Kaya guys, yung mga gustong pumunta sa OFW, mamili po kayo ng employer o magdasal po kayo na makatapat po kayo ng mabait na employer. Hindi lahat ng employer. Hindi lahat ng employer na Chinese na masama. Mayroon din mababait. Meron din mababait na Chinese na employer.
Yun lang talagang pagkakataon talaga na hindi maganda talaga. Hindi maganda yung nanay ng employer ko, nananakit. Pag hindi, talaga, lahat naman ginagawa. Dapat hindi na dapat ako gumawa noon. Kasi isang bahay lang ang kontrata ko. Hiniram nila ako. Tapos ganun-ganun lang ginagawa nila sa akin. Kaya hindi ko tanggap. Kaya, ang inisip ko, may pera naman ako, uwi na lang ako. At kinaltasan nila yung tax. Tax ng na pang 1 year ko. Ako ang nagbayad. 100 something. Gusto kong lumaban, gusto kong yung sahod ko at yung mga nagamit ko sa medical, sa mga pagkain na ginidaksyon nila sa akin, dapat yun ang ipaglaban ko. Anong sabi doon sa doon sa abroad? Wag na daw ko lumaban. Maka daw maubos daw yung pera ko. Hindi na ako makakauwi sa Pilipinas. Grabe talaga dyan sa Malaysia. Mga Pilipino naman, kinakampihan nila yung employee na hindi magandang magtrato sa empleyado. Nandito po yung mga papeles, nandito yung mga requirements, lahat. Sabi na wag na daw, baka masayang lang. Kasi nakikita ko doon po yung naglaban sila ng sa Malaysia. Andun lang po, walang income, walang trabaho. Kaya nagdesisyon na lang ako na hindi na ako ng laban sa employer ko. Para makauwi na ako nung araw na yun. Nag-stay pa ako ng doon. Nag-stay pa ako doon sa ko doon na ang tagal ko kinuha bago ako umalis. So yung damit ko, hindi pa ako pinasuot. Hindi pa ako pinabihis. Punta ako sa sa airport. Mga mga salbahe nga eh. Na bago ka magpunta sa empleyado, grabe ang grabe yung trabaho mo doon. Bago ka makuha sa employer. Stay ka pa sa bahay, maglilinis ka pa, ano pang ginagawa. Yun ang ko. Hindi naman kasambay ang tawag doon, marami. Tapos ang pagkain mo, iba. Iba yung pagkain mo. Tawag yun, yung, basta sa bahay lang yun, tapos, pag mayroon ka na employer, kukunin ka na, yun. Hindi maganda yung gagawa ka pa ng mantika, ano ba ito? Pangit yung napuntahan ko na pamilya na yun na hindi maganda magtrato ng kasambahay. Tapos yung kwarto mo, walang pintuan. May CCTV. Ang pintuan doon lang sa makakapasok din sila. Yung ikaw, natutulog ka, wala kang pintuan. Yun lang kagandahan, sila, respeto. Respeto sila sa tao. Hindi ba may respeto? Kaya natakot ako. Oo, kaya ang tulog ko parang pag mayroong sa akin, parang magbubukas ng slide, gigising ako. Kasi naku, Diyos ko po. Kaya naman sila. Hindi naman sila mga lalaki na bastusin, hindi naman din. Ang mga lalaki is mga babae. Mga babae lang po ang mga broha ang tawag doon, mga broha. Yun lang guys, thank you. Guys, subscribe po ninyo ang Rosabel TV Bisaya Girl sa YouTube ko. Subscribe, comment, and likes. Bye-bye!